Nagkaroon ng iba ang boyfriend ko, ang kapatid ko sa ama. Sa galit ko, bigla na lang akong nagpakasal. Pero ang asawa kong napangasawa ko, parang may kakaibang pagkatao. Taga Kyoto ka? May connection ka ba sa Bo family sa Kyoto? Ako, Hindi na. Sa itsura mong yan, kung pumupunta ka sa ganitong hotel, karaniwang customer ka lang. Hindi ka siguro mayaman. bigyan mo ako ng contact number. Bukas, pupunta ako sa bahay nyo para maghingi ng kamay mo. Ito ang lokasyon ng bahay namin. Uuna na ako. CJ, Boss Bo, may kasunduan kayo ng pangalawang anak ng pamilya Jiang, si Jiang Yaoyao. Bakit mo gustong pakasalan si Jiang Nianyan? Hindi ka ba natatakot na magalit si Lolo? ang kasunduan ay magkakasal ang pamilya Jiang at Bo. Hindi naman tinukoy kung sino ang pakakasalan ko. Kung ganito si Jiang Yaoyao, napakalandi. Mas nakakatuwa pa itong si Jiang Yanyan. Nakakatuwa naman siya. Wala namang masama kung pakasalan ko siya. Bukas ng umaga, pupunta ang pamilya Bo. Si Yao Yao at Chancy, magkasundo sila, ang dalawang pamilya. Pinag-uusapan na ang kasal, kaya ang kasunduan natin sa pamilya Bo, ikaw na ang tutupad. Ate, pasensya na. Hindi ko napigilan ang sarili ko kay Kuya Si. Matagal na kaming magkasama. Baka ngayon, buntis na ako sa kanya. Nagbuntis ng hindi kasal. Inagaw mo ang boyfriend ng iba. Ang ugali mong yan. Hindi ka nahihiya, ikinapagmamalaki mo pa. Ganyan din ang ginawa ng nanay mo noon. Talagang namana ang ugali. Mga basura kayong mag-ina. Ikaw, Ano ang sinabi mo? ganito na lang, ha? Ikaw ang magpakasal. Ang shares na iniwan ng nanay mo, ibibigay ko sa'yo bukas. Ang shares na iniwan ng nanay ko, kukunin ko ng buo. Tungkol naman sa pamilya Bo. Kung sino ang gustong magpakasal, siya ang magpakasal. Dumating na ang Bo family ng Kyoto. Ang mga taga-Bo, mga nasa 50 ang edad, naka-wheelchair. Ito, syempre, ito ang panganay na lalaki ng pamilya Bo. Tama, siya nga yun. Seryoso pala si Bu Junlin. Dinala pa niya ang lolo niya para maghingi ng kamay ko. Tingnan ko kung paano niyo ako pipilitin na ipagpalit sa pamilya Bo sa Kyoto. Ano pang hinihintay nyo? Siya ang magiging asawa mo, batiin mo. Ah, hindi, mali. Ito ang apo ko, ako ang lolo niya. Ikaw ang binata ng pamilya Bo? Ano, siya ang panganay na anak ng pamilya Bo. Ano nang nangyayari? Ang asawa kong kakasal pa lang. Si Bo Junlin pala, ang taong tinanggihan ni Jiang Yaoyao. Hindi ba't lampas 50 taon na, at pilay? Naka-wheelchair pa rin ba siya? Ang mga yon, mga kwento lang ng apo ko, ayaw magpakasal. Mga chismis lang yan sa labas. Junlin, hindi ba't sinabi mo na may minamahal ka ng babae? Bakit hindi ka pa magpakasal sa pamilya Jiang? Ginoong Jiang. Ginang Jiang, pumunta ako rito upang hingin ang kamay ni Jiang. Hi, Junlin. Napakaganda ng panlasa mo. Ikaw ay tulad ng dragon at phoenix. Tanging ang aming edukada, mabait at maalaga na si Yao Yao, ang karapat-dapat sa iyo. Tama, si Junlin ay napakatalino at matagumpay. At ang aming Yaoyao, sila ay talagang magkatapat. Kuya Junlin, matagal na kitang hinahangaan. Sana sa hinaharap, mas madalas tayong mag-usap. Ate, anong pinagtatawa mo? Hinahangaan. Mukhang nakalimutan mo. Kagabi, sino ang pumilit sa akin na ipalit sa iyo? Bakit ngayon, ikaw na ang humahanga kay Junlin? Jiang Nianyan, anong sinasabi mo? Talagang walang mudo. Akala mo ba sa pag-imbento ng kwento, ay masisira mo ang pangalan ni Yaoyao? Isang bastos na tulad mo, ay hindi karapat-dapat kay Junlin na isang hinirang. Ate, alam kong may hinanakit ka sa akin. Pero hindi mo kailangang, sa harap ng maraming tao, ay siran ako ng sadya. Nais ko lang na ang pamilya Bo ay magkaroon ng tunay na angkop na manugang. Tama, ang aming Yaoyao ay magaling at masunurin. Tiyak na matutulungan si Junlin na pamahalaan ang pamilya Bo ng mas maayos. Tungkol sa iyo, maghahanap kami ng ibang mapapangasawa mo. Sa tingin ko, ang may-ari ng poultry farm ay bagay sa iyo, sobra-sobra pa. Kung gayon, malamang ay mabibigo kayo. Honey, ako at si Junlin, kasal na kami.
ako at si Junlin ay kasal na. Paano nangyari yun? Peke yung marriage certificate mo. Walang hiya kang anak. Nandito ang mga Bo. Huwag kang magpanggap. Gumamit ka ng masamang paraan. Napakawalang hiya mo. Mahal, nakikita mo ba? Sinasabi nilang peke ang pag-aasawa natin. Grabe na talaga. Sa liwanag ng araw, nang akit ka pa sa nobyo ng kapatid mo. Mga tao, ihanda ang pamalo. Ngayon, paparusahan kita. Hawak-hawakan mo ang asawa ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Kung ganito ang sitwasyon, tulungan na lang natin ang isa't isa. Ako, sa batang si Nian. Maganda ang impression ko. Mahal. Ito ang 2 bilyong daw. Ayos. Chingshan. Huwag mong kalimutan, bukas ng gabi sa Hilton Hotel, magkita-kita tayo para sa hapunan. Sige, Lolo Bo, pupunta kaming lahat. Jiang Nian. Ibigay mo sa akin ang 2 bilyong dowry. Ito ang dowry mula sa pamilya Bo para sa akin. Gusto ninyong agawin? Bigay mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang itong 2 bilyon. Sa hinaharap, lahat ng bagay na akin, kukunin ko mula sa inyo. Ikaw. Jiang Nian, ang mga gamit mo, sa akin lang dapat mapunta. Wala kang gown. Paano ka pupunta sa party? Hoy, Xiao Meng, maghanda ka ng bagong gown para sa party. Yung magpapasabog sa buong venue. Gets, boss. Ihahatid ko sa loob ng kalahating oras. Jiang Yaoyao, maghintay ka lang. Sa party, mapapahiya ka. Yaw, ang ganda-ganda mo talaga. Sobra naman po, Lolo Bo. Kayong po ang may pambihirang aura. Nasaan si Nyan? Asawa ko siya. Bakit hindi siya sumama sa inyo? Ginoong Bo, hindi nyo po alam. Si Nian kasi, lumaki sa probinsya, magulo ang ugali. Ngayon, bigla na lang daw siyang lalabas, kasama ng mga lalaki. Baka hindi na siya makapunta. Ayos lang. Nandito naman si Yaoyao namin ngayon. Makakapag-usap kayo ng matagal mamaya para magkaroon ng mas magandang samahan. Pasensya na, nahuli ako. Pasensya na. Na-late ako. Hindi ba ito si Jiang Nian, ang walang utang na loob na anak? Bakit parang ibang tao na siya? Ang ganda-ganda niya. Ate, ikaw, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ang salu-salong ito ng pamilya, para sa akin naman talaga ito. O baka naman may tinatago kayo. Kaya ayaw ninyong pumunta ako. Siyempre naman hindi. Nag-aalala lang kami na galing ka sa probinsya. Baka hindi mo alam ang mga kaugalian ng mataas na lipunan. Baka ka mapahiya. Kung ganon, salamat sa peking pagmamahal mo, nak. Pero, hindi ko kailangan yan. Okay lang, basta nandito ka na. Nian, humanap ka ng mauupuan. Ang asawa ko ngayon, ang ganda talaga. Ate, mga mamahaling alak ang mga ito. Sayang lang, lumaki ka sa probinsya. Kaya hindi mo maa-appreciate. Ang pag-inom ng alak ay isa lamang sa mga karaniwang gawain ng mga mayayaman. Ang asawa ng Bo family, hindi kailangan ng mga ganyan. Junlin, okay lang. Susubukan ko. Ang isang basong ito ay red wine mula sa Bordeaux Left Bank. Ang taon ay 2008.
Pangunahing sangkap ay Cabernet Sauvignon, hinaluan ng Merlot, at Cabernet Franc, bukod sa Blackberry. May halong cedar. Matagal ang aftertaste. Lumaki ang batang yan sa probinsya. Paano niya alam ang mga yan? Parang profesional na wine expert na. Bilang isang medical saint, wala akong hindi pa nakikita. Madali lang sa akin ang wine tasting. Ang isang basong ito ay wine mula sa Bordeaux Right Bank. Ang taon ay 2005. Ang uri ay Merlot. Hinaluan ng kaunting Cabernet Franc, bukod sa plum at black cherry. May halong toasted oak. Ang isang basong ito ay mula sa taong 2010, Napa Valley Cabernet Sauvignon. Full-bodied ang wine. Malakas ang tannin structure. May amoy ng blackcurrant at tabako. At mint. Jiang yan, ano pa ba ang mga sorpresa mo na hindi ko alam? Naalala ko. Eksperto ka rin sa pagtikim ng alak, di ba? Kaya, ito namang basong ito. Ikaw na ang tumikim. Ano? Hindi mo matikman? Imposible. Gusto ko lang mas matagal na tikman. Para mas maging detalyado. Sige na nga. Ako na lang ang magsasabi. Ang basong ito ay mula sa Italia, taong 2012. Ito ay Super Tuscany. Ang pangunahing sangkap ay Sangiovese at halo ng Cabernet Sauvignon. May halong pulang berry, pampalasa at bahagyang usok. Ang dami niyang alam. Tiyak naghanda siya ng maaga para magpasikat sa harap ng pamilya Bo o kaya'y binisa lang niya. Binisa. Ang mga alak na ito ay nagbabago ang lasa, depende sa kalagayan ng imbakan. Sa bawat taon, imposibleng mabisado lang. Nene niyan yan. Ang galing mong makilala ng detalyado. Talagang kahanga-hanga ka. Lolo, Lolo, tumawag ng ambulansya. Ginoong Bo, huwag muna kayong magpanik. Ang aming yaw-yaw ay kilalang medical na honor student sa kabisera. Kung siya ang mag-aalaga kay Lolo, mas epektibo pa kaysa ambulansya. Yaw-yaw, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa'yo. Bilisin mo. Sige, Ginoong Bo, hayaan niyo akong tingnan. Bigla ang atake sa puso si Lolo Bo. Kailangan agad ng CPR. Malinaw na nabara ang lalamunan ni Lolo Bo. Sa pagkain, kailangan agad ng Heimlich maneuver. Kung ipipilit ang fifth, tiyak na mamamatay siya. Ano bang alam mo? Pagdating sa paggamot, ako ang pinaka-eksperto. Tae, pigilan mo siya. Kung mag-aatubili pa tayo, wala nang pag-asa si Lolo Bo. Umalis ka dyan. Kitang-kita na hirap huminga si Lolo Bo. Kailangan tanggalin agad ang nakabara. Jiang yan. Nakikita ko na inggit ka sa akin dahil mas magaling ako. Gusto mong magpasikat sa harap ng pamilya Bo para maipagmalaki mong mas magaling ka sa akin. Pero ako, estudyante ako, ng panganay na estudyante ni Dr. Wu Zhuang. Hindi nagkakamali ang aking pagsusuri. Ang Wushuang ay pangalan lang na ginamit ko para maglakbay ng madali. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng estudyante. Umalis ka, huwag kang lumapit. Kumpara kay Yaw-Yaw, hindi mo kayang pantayan ang kanyang mga sapatos. Tama, ni hindi ka nga nakapag-aral. Sa tingin ko, huwag ka nang magdagdag ng gulo dito. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Ang paggamot at pagliligtas ng buhay ay trabaho ng doktor. Hindi ka naman doktor. Kailangan ng agarang aksyon. Naniniwala ako kay Nyanyan. Sigurado ka ba? Basta't huwag na nila akong hadlangan. Maaari kong subukan. Isang taong walang alam sa medisina, gusto pa ring magpasikat dito. Kung kaya niyang magpagaling at magligtas ng buhay, isusulat ko ang pangalan ko ng pabaliktad. Kung kaya niyang iligtas si Lolo, 3 beses akong luluhod sa kanya. Tumahimik kayong lahat. Kung may magsalita pa ng isang salita, mananagot kayo. Ang badge na ito ang eksklusibong simbolo ng dakilang manggagamot na si Wu Zhuang. Siya kaya ang dakilang manggagamot na si Wu Zhuang.
Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw nga ang walang katulad na manggagamot. Hindi. Hindi pwedeng siya ang dakilang manggagamot. Siya ay isa lamang. Isang batang galing probinsya. Sa tingin ko, ang sagisag na ito ay peke lang na binili niya sa murang halaga. Hayaan mo muna kung ako nga ba ang dakilang manggagamot o hindi. Pero ni ang pinakabatayang, kaalaman sa Pangunang Lunas, hindi mo alam. Tapos nagsasabi ka pang, apo ka ng dakilang manggagamot? Sa tingin ko, isang sinungaling kang tamad. Ikaw. Huwag kang magyabang. Swertihan lang yan. Swertihan lang yan. Hindi ba't sabi mo? Tinuruan ka ng dakilang manggagamot? Bakit hindi mo nakilala ang atake sa puso sa pagkaipit ng bagay sa lalamunan? Niyan yan. Ikaw ang swerte ng aming pamilya. Sabihin mo, paano ka pasasalamatan ng lolo mo? Lolo po, okay lang po kayo, masaya na ako. Pero kayo, dapat niyo na bang tuparin ang usapan, oras na para tuparin ang kasunduan? Kasunduan? Anong kasunduan? Hindi ko natanda. Mukhang ang matalinong anak mong doktor ay hindi pa nakapagpagamot sa pagkalimot mo. Ikaw. Kung nakalimutan niyo na, paalala ko sa inyo. Sinabi niyo kanina na kung maililigtas ko si lolo po, luluhod kayo at 3 beses na magmamano sa akin. Kayong tatlo. Lumuhod kayo at humingi ng tawad sa kanya. G po. Walang ama na lumuluhod sa kanyang anak. Tama. Hindi ka ba natatakot mapahamak? Biro lang yun. Huwag kang magpumilit. Ate, tigilan mo na ang pagiging pasaway. Hindi na namin pag-uusapan ang pagpapanggap mong doktor. Kung magpupumilit ka pa, ang dangal ng pamilya Jiang ay masisira dahil sa'yo. Mukhang may punto kayo. Hindi talaga tama na lumuhod ang magulang sa anak. Pero, ang utang ng ama ay babayaran ng anak. Kaya, ikaw na lang. Jiang yan. Nababaliw ka na ba? Luluhod ako sa'yo. Paano na lang ang mukha ko kung malaman yan? May dangal akong dalaga. Kung may dangal kang dalaga, dapat mong tuparin ang pangako mo. Kung hindi, papaimbestigahan kita tungkol sa pagiging doktor mo. Hindi. Hindi pwedeng malaman ang pekeng diploma ko. Lumuhod ka. Ate, mali ako. Sana nga ganito ka na lang noon. Mabait ka, pinapatawad kita. Niyan yan, anak. Sa ugali mo, bagay na bagay sa ugali ko. Gusto kong bilisan ang kasal ninyong dalawa ni Junlin at gawin na ito. Acebo, maraming salamat po sa pagmamahal. Pero bago yun, may isa pa akong munting hiling. Magkakapamilya na tayo. Sabihin mo lang kung ano. Basta kaya kong gawin. Tutuperin ko. Gusto kong, sa villa na regalo sa akin ng nanay ko, ako magmula papunta sa kasal. Kaya silang 3, kailangang lumipat na sila. Alam kong ang bill lang ito ay iniwan sa iyo ng nanay mo. Pero pagkatapos mawala ng nanay mo, kami pong mag-anak ay dito na nakatira sa villa. Mahirap para sa amin ang lumipat. Oo nga, ikaw na isang babae. Hindi rin safe na ikaw lang sa malaking bill lang ito. Nandito naman kami, mas maiintindihan ka namin. Intindihan? Ang intindihan na sinasabi ninyo ay pagkatapos mawala ng nanay ko, itinapon ninyo ako sa probinsya. Gusto niyo lang maging parasito at sumipsip ng dugo ko. Kung iyon ang kagustuhan ng aking asawa, sundin natin ang gusto niya. Pero, Chingshan, tapos na ang usapan. Sige, kami ay magpapalipat na. Isa pa, sana ay bilisan ninyo ang paglilipat ng 70% ng shares ng Yuehua Group sa pangalan ko. Ito rin ang huling hiling ng nanay ko. Bakit? Ayaw mo? Siyempre gusto ko. Pero itong mga papeles, matagal ang proseso, pero aasikasuhin ko ito agad. Niyan. Ito namang bracelet na jade, sumisimbolo ng kapayapaan at swerte. Ngayon ibibigay ko ito sa'yo, bilang regalo sa ating unang pagkikita. Heirloom ng pamilya Bo ang jade bracelet na ito. Sabi nila galing pa ito sa dinastiyang Tang. Nagkakahalaga daw ito ng 10 bilyon. 10 bilyon. Lolo Bo. Napakamahal ng red along ito. Ibibigay sa batang probinsyana. Parang nagsasalita ka sa dingding. Mas mabuti pa na kami na lang ang mag-ingat nito. Lolo Bo, naiintindihan ko ang inyong pagmamahal. Pero, masyadong mahal ang bracelet na ito. Hindi ko ito karapat-dapat. Pamilya na tayo, wala namang karapat-dapat o hindi karapat-dapat dito. Kung ibinigay sa'yo ni Lolo, tanggapin mo na. Salamat po, Lolo Bo. Ang ganda talaga ng jade bracelet na ito.
Ang bracelet na ito ay para lang sa ina ng pamilya Bo. Ibinibigay halaga sa iyo ni Lolo. Kailangan kong ingatan ito ng mabuti. Kapag nagdiborsyo na tayo, ibabalik ko ito ng buo at walang sira. Tumigil ka dyan. Ibalik mo sa akin ang bracelet. Tumigil ka. Ibalik mo ang pulseras ko. Sige, habulin mo ako. Hoy, Tool, ito ay heavy duty na motor. Hindi mo to kayang i-handle. Kokonfiskahin ko ang motor mo. Sumakay ka. Ayon sa mga sabi-sabi, si Jiang Yanyan ay lumaki sa probinsya at dumanas ng pagmamaltrato. Bakit ngayon, iba na ang itsura niya? Buti hindi nabasag. Umalis ka. Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina? Isuot mo ang sapatos mo. Ayos ka lang ba? Ito ang unang pagkakataon na may nagmalasakit sa akin mula nang mawala si Mama. Gago ka. Ano ba ang gusto mo? Yan, nagkamali ako. Sa totoo lang, ikaw ang taong minamahal ko. Yan, nandito ako ngayon sa harap ng bahay mo. Nasaan ka? Gusto kitang humingi ng tawad ng harapan. Kian Chancy, kung wala kang magawa, humanap ka ng tokwa at doon ka sumubsob. May asawa na ako. Huwag mo akong istorbohin. Yan, huwag ka nang magsalita ng patampo. Tsaka, ano ba, galing ka lang naman sa probinsya. Sinong magkakagusto sa'yo? Tigilan mo na ang pagiging pasaway. Pumayag ka na, tayo na ulit. Ang basura, dapat sa basurahan. Sasamahan kita pauwi. Hindi na kailangan, makakauwi naman ako mag-isa. Paalam. Nian, magising ka nga, kakabeta lang sa'yo ng gago. Huwag ka nang mahulog sa bitag ng lalaki. Jiang Yan. Ang kapal ng mukha mong ibinaba ang tawag ko. Yaw. Kuya Jingheng, bilang pangalawang anak ng pamilya Bo, ikaw pa mismo ang naghatid sa akin pauwi. Sobrang na-flatter ako. Dumating ako para sunduin si Lolo mula sa dinner. Pero dahil dinala na siya ng mga magulang mo, pabalik, hindi ko naman pwedeng. Hayaan kang, mag-isa lang umuwi. Salamat, Kuya Jingheng. Good night. Jiang Nianyan, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging ganyan kayabang. Kapag nagtagumpay ako sa paglapit sa pangalawang anak ng pamilya Bo, tiyak na makakahanap ako ng pagkakataon para makuha si Bo Junlin. Kung si Bo Junlin ay magpapakasal sa babaeng, tanga na isinundo mula sa probinsya ng pamilya Jiang. Idipakuhin ko na lang ang sikat na, magaling na estudyante ng medisina. Sa ganoon, ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Bo ay mapupunta lang sa akin. Jiang Yaoyao, kahapon, magkasama pa tayong natulog. Ngayon, niloloko mo na ako, sa likod ko, ha? Dahil nahuli mo na ako. Hindi na ako magkukunwari. Ngayon, ako ay, ang gusto ng pangalawang anak ng pamilya Bo. Wala ka ng karapatang makalapit sa akin. Tayo na. Ang pangalawang anak ng pamilya Bo. Sinasabi mo ba na yung tao kanina ay mula sa pamilya Bo sa Kyoto? Oo, pero, bilang kabayaran sa'yo, pwede tayong gumawa ng isang transaksyon. Basta tulungan mo akong makapag-asawa ng maayos sa pamilya Bo. May makukuha kang benepisyo. Baby, paano na ang gagawin natin sa susunod? Junlin, sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang sumama sa akin pabalik sa Kyoto. Manatili ka na lang sa Haicheng.
At magkaroon kayo ni Nian ng mas malalim na relasyon. Opo, Lolo. Nian, ako muna ang uuwi para ayusin ang inyong kasal. Kapag malapit na ito, sasabay ka na lang. Kay Junlin, pabalik. CJ, salamat po, Lolo. Sana'y magkaroon kayo ng ligtas na paglalakbay. Sige, aalis na ako. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Ito ang bagay na naiwan ng nanay ko. Pasensya na, may importante akong lakad, hindi na kita maaasahan. Pupunta kaya siya? Sa ibang bagay, hindi ako sigurado, pero ito ang bagay na naiwan ng nanay niya, kaya siguradong pupunta siya. Sir Bo, ito ang isa sa pinakamahusay na corporate lawyer sa industriya. Hindi pa siya natalo kailanman. Ang kasunduan sa paglilipat ng shares ni Mrs. Bo ay siya ang hahawak. Sir Bo, ito ang kasunduan sa paglilipat ng pag-aari na inihanda ko para sa inyo. Pakitingnan po ninyo. Alamin mo kung nasaan si Kirabo. Pupunta tayo roon ngayon. Opo. Nasaan ang jade pendant ng nanay ko? Nian, mahal kita. Kahit na nasaktan kita. Sa puso ko, ikaw ang pinakamahalaga. Talagang palaka ka na nagpapanggap. Pangit nga, malandi ka pa. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko, nang magtaksil ka kay Jayang Yaoyao at nahuli kitang nasa kama, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ate, si Kuya Chansey ay sinadyang gumawa ng maraming sorpresa para sa'yo. Paano mo nasabi ang mga masasakit na salitang yun? Nagsiping na kayo. Gusto mo pang tanggapin kita? Pasensya na. Ako, si Jayang Yan, ay walang interes sa lasong pipinong iyan. Isang tanggang galing sa probinsya. Napakaswerte mo at kasama mo ako. Swerte mo sa 8 buhay mo. Tama, nagkamali lang si Chen Xiao, tulad ng ibang lalaki. Maraming gustong pakasalan siya, pero wala silang pagkakataon. Huwag kang magpakamatigas. Kung mahilig ka sa tae, Ikaw na ang pakasalan siya. Nian, sumama ka na sa akin ngayon. Dobleng pagmamahal ang ibibigay ko sa iyo. sa tingin mo, maniniwala pa ba ako sa mga kasinungalingan mo? Sa tingin ko, ikaw ay naghahangad lang ng shares ng Yuehua Group. Sasabihin ko sa iyo, ang mga lalaking tulad mo, ayaw kahit ng aso. Ako, si Jayang Yan, ay hindi pa naman desperadang. Hanggang sa puntong iyan. Nian, ganyan ka ba magsalita sa akin? Mukhang ayaw mo na, ng jade pendant na bigay ng nanay mo. Ibigay mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo, kung muling gagalawin mo ang gamit ng nanay ko, sa susunod, babaliin ko ang 2 kamay mo. Bakit ang hina ko? Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Sa jade pendant na ito, nilagyan ko ng pampahina. Kahit Diyos, hindi makakalaban. Chansey Gedge, nakapaghanda na ako ng kwarto, para sa iyo at kay ate, kapag naging kayo na. Susunod na lang siya sa iyo. Putang ina mo, gusto mong maging balo? Ang lalaking hindi marunong magmahal sa sarili, ay parang bulok na gulay. Kayong 2 ipis, lumayas kayo sa paningin ko. Jiang Nian. Bakit hindi ka nalason? Isang simpleng pampahina lang. Walang epekto sa akin. Dapat kang magpasalamat na 1% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Kung hindi, magiging magkapatid na kayo agad. Paalam. Basura. Kahit naleson ka man o hindi ngayon, dapat kang sumama sa akin. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang babae ko? Sino nang may lakas ng loob na galawin ang babae ko? Ayos ka lang ba? 2 hamak na tao lang yan. Hindi nila ako kayang saktan. Saan galing itong pretty boy? Hinahampas mo ako, niyakap mo pa ang girlfriend ko. Asawa ko siya. Jiang Nian, babae rong babae ka, niloloko mo ako. Dali, lumapit ka sa akin. Subukan mong galawin siya. Durugin iyo ang kamay niya. Alam mo ba kung sino ako, bago mo ako galawin? Ako ang panganay ng pamilya Chen. Kung gagalawin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Chen. Isang pamilya kiyan lang yan.
Sa pagkakaalam ko, ang kabuang halaga ng buong pamilya Kian ay hindi lalampas sa 70 bilyon. Ang ating panganay ng pamilya Kian, na mamahala ka sa subsidiary, ang taunang kita mo ay mga 5 bilyon lang, di ba? Tama. Kumikita ako ng halos 5 bilyon bawat taon. Isang pretty boy kang tulad mo, hindi pa nakakita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay mo, no? Sa loob ng 5 minuto, papabagsakin ko ang pamilya Kian. Nagmamalaki ka pa kung mapapabagsak mo ako. Tutuwad ako at kakain ng tae. Gago ka. Anong ginawa mo? Na-offend mo ang panganay ng pamilya Bo mula sa Kyoto. Naubos ang yaman ng pamilya natin dahil sa'yo. Ano? Naubos ang yaman ng pamilya natin? Ikaw ang panganay ng pamilya Bo mula sa Kyoto? Ikaw ang panganay ng pamilyang Bo mula sa Kyoto. Boss Bo, hulag ang mata ng hamak kong ito. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo pong pansinin ang kamaliang ito ng isang hamak. Nagkamali po ako. Walang saysay ang paghingi mo ng tawad sa akin. Yan, nagkamali ako. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Kung sino ang may kasalanan, siya ang dapat managot. Sa kanya ka lumapit. Kuya Junlin, huwag kang maniwala sa kanya. Ang pagpunta ko rito ay para pigilan ang dalawang ito. Ang ibig mong sabihin, ang asawa ko ay nangangaliwa. Tama, Kuya Junlin. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang pagpaparusang dapat sa mag-asawang ito ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Aalis na muna ako. Hinto. Ay seal ang lugar. Walang sinumang maaaring umalis. Kuya Junlin, ano ba ang ginagawa mo? Ito ang kasunduan sa paglilipat ng 70% na pagmamay-ari ng Junkport. Pirmahan mo ito. Magmadali ka at pumirma. Hindi ko inakala na ginawa niya ng tahimik ang napakaraming bagay para sa akin. Kuya Junlin, para lang tulungan si Jiang Nianyan na mabawi ang mga shares. Ginawan mo ako ng ganito kabastos. Pirmahan mo na kung hindi. Ikaw at itong si Kian Chansi ay hindi makakaalis ng buhay. Kuya Junlin, hindi sa ayaw kong pumirma. Pero wala namang abogado sa harap natin. Ang kasunduang ito ay walang bisa sa batas. Sakto. May abogado akong dinala. Kumusta? Ako ang isa sa pinakamahusay na abogado sa industriya. Wala pang talo. Ang stock transfer agreement ni Mrs. Bo. Ako ang bahala. Sige na. Kuya Junlin, malaking bagay ang paglilipat ng shares. Mas mabuti kung narito ang mga magulang natin. Siguro sa ibang araw na lang natin pirmahan. Jiang Yaoyao. Nalugi na ako ng tuluyan para lang sa'yo. Ang 70% na pagkalugi ng pamilya ninyong Jiang. Ano ba yan? Pirmahan mo na nga. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Nanay, ang shares na iniwan mo sa akin. Nabawi ko na. Jiang Nianyan, huwag kang magyabang. Pagsawa na si Kuya Junlin sa'yo. Wala ka na. Gusto ko talaga yung ganitong klase ng tao. Ayaw sa akin, pero wala namang magawa. Nakakadiri. Kahit basurang tulad ni Kian Chansi, tinanggap mo. Kung ganon, ituring kitang basurahan. Wala kang magiging problema dyan, di ba? Honey, umalis na tayo. CJ, Paalam. Jiang Nianyan, maghintay ka. Salamat ha, tulungan mo ulit ako. Kapag naayos ko na yung problema mo sa ibang babae, maghihiwalay na tayo. Hintayin mong maayos ko ang mga problema mo sa pag-ibig, tapos tayo na lang maghiwalay. ganito ka ba kagustong makipaghiwalay sa akin? Hindi ba't napag-usapan na natin ito dati? Jiang yan. Hindi pa ako nagkakaroon ng relasyon. Ikaw rin, wala ka pang naging boyfriend. Bakit hindi? Subukan nating mag-date. Ano bang ibig mong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin, bigyan natin ang isa't isa ng 3 buwan. Kung magkasundo tayo, hindi na kailangang maghiwalay. Pwede bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon?
Tingnan mo ang magandang nagawa mo. Ngayon, tayo, hindi lang pinalaya sa mansion, pati ang 70% na shares ng Yuhua, kinuha na rin ng masamang anak na babae na yon. Dad, iniligaw ni Jiang Nianyan si Young Master Bo para suportahan siya. Kung hindi ako pipirma, papatayin nila ako. Ano bang ginagawa ng anak natin? Mag-isip ka naman ng paraan. Ayokong tumira habang buhay sa sira-sirang bahay na ito. Ganito na lang. Kung hindi mo makuha ang puso ni Junlin, maghanap ka ng paraan para kumapit ka ng mahigpit kay Jingheng. Sakto, may charity dinner sa susunod na mga araw. Yayain mo siyang sumama sa'yo. Kuya Jingheng, totoo ba yan? Basta makuha lang natin ang painting ni Master Jiyon. Susuportahan na ba ako ng tatay mo para pakasalan mo ako? Siyempre, ang tatay ko kasi. Sobrang hilig sa mga gawa ni Master Jiyon. Kapag napasaya lang natin siya, hindi lang papayag siyang magpakasal tayo. Sa hinaharap pa, ipagkakatiwala pa niya sa akin, ang Bow Group. Kuya Jingheng, huwag kang mag-alala. Ang painting na yan, tiyak na makukuha ko para sa iyo mamayang gabi. Niyan, malapit na ang kasal natin. Sa charity event na ito, pumili ka ng mga alahas na gusto mo. CJ. Junlin. Sa likod na lang tayo umupo. Sumasakit ang ulo ko sa pipijing na yan. Ate, bakit ka pupunta sa likod? Natatakot ka bang maagawan ka namin ng atensyon? Ayon kay Kuya Jingheng, hindi pinapansin ang asawa mo. Wala na bang pera? Ito ang tinatawag na lokay. Hindi tulad ng iba, na nag-aagawan sa harapan para lang mapansin. Nag-aayos ng todo, para magmukhang pipijin. Ikaw. Hindi ko na kayo papansinin, Kuya Jingheng. Ay nag-propose na sa akin. Anak sa labas din ang kapareha. Bagay na bagay. Anak sa labas, bagay sa isang anak sa labas. Talagang magkatapat kayo. Jiang Nianyan, huwag kang masyadong magmalabis. Ni ang pinakabatayang asal, wala ka. Uuwi na si Papa bukas. Hindi niya papayagan. Napakasalan mo ang isang probinsyana. Asawa ko siya. Dapat mo siyang tawaging 8. Bakit hindi mo matawag? Kailangan bang turuan kita? Ang posisyon mong general manager. Ate, At ikaw. Mga mahal na panauhin. Magsisimula na ang charity auction gala. Jiang Nianyan, huwag kang masyadong magsaya. Ang tulad mong probinsyana. Sa bandang huli, mapapagod at iiwan ka rin ni Junlin. Tara na. Dito na lang tayo umupo. Ito ang unang item sa ating auction, ang E-Star Chain. Ito ay dinisenyo ng kilalang international designer na si MS Yu Yulon. Isang piraso lang ito sa buong mundo. Ang starting bid ay 5 milyon. Ang disenyo ni Master Yu ay may mataas na halaga sa koleksyon. Ang bawat anggulo ng paggupit sa mga brilyante ay sakto lang. Pinakamahusay nitong naipakita ang kanilang kinang. Ako, 6 na milyon. Ang kwintas na ito ay talagang maningning at nakasisilaw. Walang katulad. 7 milyon, akin na ito. Mukhang naubusan na naman ng pera ang master ko. Nagsimula na namang magbenta ng kanyang mga disenyo. Niyan. Gusto mo ba? Ang tagal ko nang hindi nakikita ang master ko. Bilhin ko na lang ito bilang alaala. Ako, 20 milyon. wow, 20 milyon. Talagang di hamak ang Kyoto. Ang panganay na Bow, talagang mag-ara. Sino yung kasama ni Young Master Bo? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Nakaupo siya mismo sa tabi ni Young Master Bow. Ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Siguro isa siyang dalaga mula sa isang kilalang angkan. Anong dalagang mayaman? Isang hamak lang na galing sa probinsya. Anong mayaman? Isang mababang uri lang na galing sa probinsya. Bigyan mo siya ng alahas. Parang komandat sa bulag. Hoy, Jiang Nianyan. Narinig ko, sa probinsya ka lumaki. Siguro ang suot mo palagi ay mga second hand na tinda sa palengke.
Ano naman kung sa probinsya lumaki? Sa lungsod ka lumaki, kaya mataas na uri ka na? Ginto ba ang tae mo? Ikaw. Bastos. Hindi ka karapat-dapat pumasok sa pinto ng aming pamilyang Bow. Karapat dapat o hindi. Hindi ikaw ang may karapatang magtanong, mga kasama. Si Jem Yan ang asawa ko. Mula ngayon, sinumang magsabi ng masama sa kanya ay kalaban ng aking pamilyang Bo. Jingheng, gusto ko ang kwintas na ito. Ipagbid mo at ibigay sa akin. 25 milyon. 50 milyon, 55 milyon. 100 milyon. Ano? Isang kwintas na ganito. Si Jibo ay nagbid ng 100 milyon. Kahit na ang mga gawa ni Master Yu, bawat isa ay walang katumbas na halaga, pero hindi pa kailanman naibenta ng ganito kataas na presyo. Mukhang si Jibo sa kanyang asawa ay talagang minamahal niya. Ano nang nangyari? Hindi na ako makahol. O dahil mayaman at makapangyarihan ang asawa ko. Bo Ershao, naging duwag ka na? Hindi na kaya. Jingheng, sinabi niyang hindi ka capable. Ito ay paghamak, ang dangal ng isang lalaki. Bilisan mo, ipagbid mo pa, bigyan mo siya ng leksyon. Ang layunin natin ay makuha ang painting ni Master Gion. Isang kwintas lang naman yan. Hayaan mo na sa kanila. Pero, Jingheng, ikaw ang paboritong anak ni Uncle Bo. Kung hindi mo pa rin makuha ang kwintas na to, mula sa hindi paboritong panganay, kakatawanan ka ng iba. Anong magagawa ko? Kahit gusto ako ni Papa, nasa likod ni Bo Junlin si Lolo. Siya ang presidente ng grupo. Ako, isang manager lang. Saan ako kukuha ng perang pantapat sa kanya? Ano? Ikaw. 1 bilyon, unang tawag. 1 bilyon, pangalawang tawag. Sold. Binabati kita, Ginoong Bo, sa pagkakamit ng kwintas. Jiang Yan, babawi ako sa iyo balang araw. Mga mahal na bisita, ang susunod na opyon ay ang mahalagang painting ni Master Gion. Autumn Mountains in Misty Rain, panimulang tawag, 50 milyon. Master Gion, siya ang isa sa pinakamahusay na pintor sa buong mundo. Sabi nila, ang kanyang mga obra ay koleksyon ng mga pinuno ng iba't ibang bansa. Napakaswerte nating makasali sa bidding na ito. Master Jayon, hindi ba yan ang aking alias? Mukhang naghihikahos ang aking guro ngayon. Hoy, ate. Hindi mo naman gustong makuha ang painting na to, di ba? Magpakabait ka na lang. Huwag mong sirain ang magandang bagay. TSL. Anong alam niya? Akala mo, parang yung mga painting lang, na nabibili sa tabi-tabi, na landscape painting. Kung ilalagay niya yan sa bahay nila, wala pa ring dating. Junlin, ano sa tingin mo sa painting na to? Maganda ang painting. Pero kung may ilang ibon, sa itaas nito, mas kumpleto siguro ang dating. Nakita mo pala, noong ginagawa ko ito, nagmamadali akong umihi, kaya medyo minadali ko. Hindi ko inaasahang napansin mo yon. Noong ginagawa ko ang painting na ito, nagmamadali talaga akong pumunta sa banyo, kaya medyo minadali ko ang paggawa. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Ikaw ang gumawa nito. Eldenet, Ano ba ang pinag-uusapan nila? Sinasabi niyang siya raw ang gumawa ng painting na yon. Nakakatawa talaga. Baka naman nababaliw na siya. Paumanhin sa inyong lahat, galing sa probinsya ang ate ko, kaya hindi siya gaanong nakakita ng mundo. Ito ay, nagpapanggap lang siya para magmukhang magaling. Kahit na gusto mong magpasikat, dapat humanap ka ng kapani-paniwalang dahilan. Sa ugali niyang yan, ang mga painting na magagawa niya sa pinakamataas na antas, mapupunta lang sa isang sulok at magnos. Paano posible na may pasok sa isang napakasopistikadong auction tulad nito? Ano ang gagawin mo? Baka naman, sisiraan niya ang obra ng maestro. Pigilan siya. Jiang Yan, nababaliw ka na ba? Sinira mo ng basta-basta ang painting ni Master Jian. Alam mo ba na napakahalaga ng mga painting ni Master Jian? Kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran yan. Mga tauhan, hulihin ninyo ang probinsya ng ito. Oo, dalhin siya sa presinto. Ang lakas ng loob niyang sirain ang obra ng maestro. Papanagutin siya hanggang sa kulungan. Ang pagdagdag na ito ay may magandang daloy at espiritu. Napakahusay ng teknik. Ikaw pala si Master Jian. Ang pagdaragdag na ito, ang daloy ng hangin, ang galing ng pamamaraan. Ikaw pala ang Master Gion. Ano? Siya pala ang Master Gion. Nako, ang estilo ng pagsulat, parang eksaktong-eksakto sa kay Master Gion. Baka naman, tinuruan siya mismo ni Master Gion?
Isang babaeng probinsyana. Anong kinalaman niya kay Master Gion? Nagkataon lang na nakapag-drawing siya ng ilang linya. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isang batang babae mula sa probinsya. Ang lakas ng loob mong sirain. Ang painting na gawa ni Master Gion. Dapat niyang bilhin yan. Isang painting lang yan. 380 milyon, akin na ito. Talagang walang kapantay ang yaman ni President Bo. Para lang mapasaya ang kanyang kasintahan, bumili pa siya ng basura. Kuya Junlin, para lang sa babaeng ito, gumastos ka ng ganito kalaki. Pera ko to. Para mapasaya ang asawa ko. Anong pakialam mo? Ang pera ng asawa ko. Akin lahat yan. Hindi tulad ng iba, na puro inggit at galit lang ang kayang gawin. Kuya, bagamat mayaman ang pamilya nating Bo, hindi mo naman dapat ganun kawaldas ang pera. Ang mga desisyon ko, Bo Junlin. Wala kang karapatang panghimasukan, anak sa labas, para magbigay ng opinyon. Basta masaya ang asawa ko. Pera. Sagana ako. Binabati kita, President Bo, sa pagkakamit ng painting na ito. Kuya Jingheng, ano na ang gagawin natin? Sinira ni Jiang Nianyan ang painting ni Master Gion, kaya hindi tayo nakabili. Paano natin mapapasaya si Uncle Bo? Sa tingin ko, alam niya na uuwi ang tatay sa Lunes. Kaya sinadya niyang hindi tayo makapagpasaya sa kanya. Ah, gusto mo palang bilhin ang painting ko. John Lin, pupunta muna ako sa CV. CJ. Hello, pakisuyong ibenta ang painting na ito. Hindi pa tuyo ang tinta. Ang espesyal na selyo ng master. Kayong, ikaw na po ba talaga ang master? Po, kayo po talaga ang master? Pakiusap, wag ninyo pong ikukwento ito sa iba. Siyempre naman po, ang panimulang halaga ng painting na ito, magkano po ang inyong ibibid? Sige. Jayang Yaoyaw, magsisimula na ang palabas. Mga binibini at ginoo, may isa pang malaking balita ako para sa inyo. Ito ang sasabihin ko. May isa pang tunay na gawa ni Master Gion. Ang isusubasta. Pangalawa pa pala. Mahirap makakuha ng painting ng master. Ngayon, dalawa pa ang lumitaw. Isang pagkakataong hindi na mauulit. Ha ha ha. Mukhang. Swerte ko talaga ngayon. Nangyayari ang lahat ng gusto ko. Ibig sabihin, tumutulong ang langit sa atin. Gusto nitong itulak ang ating relasyon. Gusto kong magtaas ng Heavenly Lantern. Nako, magtataas ng Heavenly Lantern. Ang pagtaas ng Heavenly Lantern ay nangangahulugang kahit sino ang magtaas ng presyo. Si Second Young Master Bo ay magtataas pa rin. Mukhang determinado siyang makuha ito. Wala na tayong pag-asa. Gusto mo ba ang painting na ito? Nakabili ka na ng isa kanina. Huwag ka nang bumili ng pangalawa. Kung gusto mo, pag uwi natin, gagawan kita ng marami pang painting. Ay, ate, wala ka na bang pera? Akala ko ba nasa lungsod ka na, pero ganoon pa rin ang ugali mo. Parang nasa probinsya, kuripot. Kung may pera kayo, edi kayo ang bumili. Sige, ate, ipapakita ko sa iyo kung paano gumastos ang mayayaman. Magsimula na tayo, huwag nating sayangin ang oras ng lahat. Ang panimulang halaga ng painting na ito ay 1 bilyon. Ano? 1 bilyon? Ano? 1 bilyon? Kahit na ang mga obra ni Master Gion ay napakamahal ng presyo, pero ang starting bid na ito ay lampas pa rin sa inaasahan ko. Sigurado ka bang walang mali? Direktang sinabi ni Master Gion na ang starting bid ay 10 bilyon. Ang mahal naman ng painting na to. Baka kaya ito ang huling obra maestra ni Master Gion. Oo nga, ang painting na ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Talagang pambihira ang painting na ito. Tama, lahat ng narito ay mga kilalang tao sa lipunan. Bakit hindi muna natin ito masilayan? Nagtaas na ako ng parol para sa painting na ito. Kung ganun, hayaan nating makita ng lahat. Ate, dilatan mo rin ng mabuti ang mga mata mo, para makita mo kung ano ang tunay na koleksyon. Ito. Ano ba tong kalokohan to? Tama ba ang nakikita ko? Ulo pala ng baboy ito. Painting ng ulo ng baboy. Talagang may espesyal na panlasa si Second Young Master Bo. Ano ba talaga ang nangyayari? Mayroon pa bang iba na gustong makipagbidding kay Second Young Master Bo para sa painting na ito? Ang painting ng ulo ng baboy na ito, mga ilang libong piso lang ang halaga. Hindi na ako makikipag-agawan kay Second Young Master Bo. Oo nga, hindi na namin aagawin ang gusto niya. Mukhang walang gustong makipagbidding kay Second Young Master Bo. Kung gayon,
Ang painting ng ulo ng baboy na ito ay mapupunta na kay Second Young Master Bo. Second Young Master Bo, credit card o cheque po ba ang gagamitin ninyong pambayad? Ayaw nila, ibinenta mo sa akin. Ayoko rin. Ginoong Bo, ayon sa tuntunin ng pagbid, kapag nag-light the sky lantern ka, kailangang magbayad. Kung hindi, magbabayad ka ng 10 beses na multa. Ano? 10 beses na multa. Ibig sabihin, 10 bilyon. 10 bilyon. Bakit hindi ka nalang magnakaw sa bangko? Ginoong Bo, huwag mo akong pahirapan. Ginoong Bo, hindi kaya wala ka talagang pera? Nagpapanggap ka lang pala. Kanina, si Junlin para sa akin. Binili niya ng buong giting. Yung larawang sinira na sana. Hindi ka ba ang paboritong anak ng pamilya Bo? Bakit hindi mo pa mabayaran yung ganyang halaga? Jingheng, ano na ang gagawin natin ngayon? 10 bilyon. Paano natin mababayaran yan? May hawak ka pa namang 30% na shares ng Yuehua Group, di ba? Ano? Ayaw mong ibigay sa iyong nobyo. Ipagbili mo na agad para matakpan ng butas na ito. Ano, ang pamilya Jiang namin, 30% na shares na lang ang natitira. Kapag naibenta yan, wala na talaga kaming matitira. Yaw. Pansamantala lang ito. Gagamitin ko lang ang 30% na shares ng Yuhua Group. Kapag naman ako na ang Bow Group sa hinaharap, babayaran kita ng doble. Doble sa shares. Ang shares ng Bo Group, mas mahalaga kaysa sa shares ng Yuhua Group. Sulit ang negosyong ito. Sige. Jingheng, mahal na mahal kita. Tutulungan kitang matupad ang iyong hangarin. Salamat, Yaw. Magiging masaya na talaga ang tatay. Ano naman ang 70% shares ng pamilya Jiang? Galing lang naman yan sa nanay mo mula sa pamilya Jiang. Ngayon, ang 30% na shares na ito ay magiging hakbang ko para makapag-asawa ng mayaman. Ang nanay mo, malamang hanggang ngayon ay hindi matahimik sa hukay. Kung ganoon ka interesado, bakit hindi? Padalhan kita sa ilalim para tanungin mo siya ng personal. Ikaw, Yaw. Huwag na natin siyang pansinin. Kunin na natin ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Ang larawang ito, akin na. binabati kita, Ginoong Bo, sa pagkamit sa mahalagang likha ni Master Gion, sa halagang 1 bilyon. Yaw. Salamat sa pagtulong sa akin. Magiging masaya na talaga ang tatay. Tingnan ninyo, may nakasulat sa painting. Sino mang bumili nito ay tanga. Hahaha, Paano nangyari to? kanina pa, hindi ba? Pinag-initan mo si Junlin sa paggastos. Ngayon, gumastos ka ng 1 bilyon para sa painting ng isang tanga. Kapag nalaman ng tatay mo, siguradong babalatan ka niya ng buhay. Tumahimik ka, Jiang Nianyan. Ano ba ang alam mo? Ang pagkuha namin sa painting na ito ay para sa investment. Investment, kung ipagkakatiwala sa iyo ang Bo Group, sa tingin ko hindi magtatagal at magpapalit na lang kayo ng negosyo sa pagbebenta ng feed ng baboy. Ang sabihin pang magbebenta ng feed ng baboy, sobrang taas na ng tingin iyon sa kanila. Malamang magtataho na lang sila o magiging mga dukha. Baka nga hindi na sila makakain. Masakit man ang salita ng mag-asawang Bo Junlin. Pero tama sila. 1 bilyon ang ginastos ni Bo Jingheng para sa isang katatawanan. Talagang kahihiyan sa pamilya. Ang utak ni Bo Jingheng, hindi man lang karapat-dapat magsuklay ng sapatos ni Bo Junlin. Mga mahal na bisita, maraming salamat sa inyong mainit na pakikilahok at sa inyong pagkabukas palad. Matagumpay ang pagtatapos ng auction na ito. Hanggang sa muli. Yan, umalis na rin tayo. Esan. Sa wakas, tapos na. Hindi na natin kailangang makita ang babaeng plastic at lalaking mayabang na iyon. Hintayin nyo. Gagantihan ko kayo sa ginawa nyo. Hindi ko inakala na ang asawa ko pala ay si Master Jayon. Hindi ko inaasahan na ang aking asawa pala ay si Master Jayon. Hoy, Sir Bo, ang sasakyan para sa inyo ay naipit sa traffic. Hindi ito makakarating sa ngayon. kunin mo ang pribadong helicopter ko. Naiintindihan ko. Aayusin ko kagad. 1 bilyon para sa isang larawan ng ulo ng baboy. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya Bo. Pa. Hindi ko rin alam. Nagagawa ng ganoong larawan si Master Gion. Ako at si Yaw ay para lang mapasaya kayo. Pero yung Jiang Yaw na yon ay medyo may utak din. Alam niyang magsakripisyo para sa pamilya Bo. Bukas, ayusin mo ito. Maghahanda ako ng salo-salo para sa pamilya Jiang.
Para ayusin ang kasal mo at ang suwail kong anak. Sige, alam ko na. Ma, ngayon ang mga shares at ang villa ay nabawi ko na. Natupad ko na ang lahat ng iyong huling hiling. Boss, binabati kita sa iyong tagumpay. Pamunuan mo kaming magpatuloy sa pakikipagsapalaran. Ngayong tapos na ang lahat ng bagay, at naayos na, dapat na nga akong bumalik sa grupo. Boss, gusto mo bang gumamit tayo ng paraan para direktang paalang bisa ang kasal mo kay Bo Junlin? Huwag kayong makialam. Bukas, personal kong haharapin siya para maghiwalay. Ginoong Jiang, tungkol sa pag-iisang dugong pagitan ng ating dalawang pamilya, narinig ko na ito mula sa matandang Ginoong Bo. Ngayon, ayusin na natin ang kasal. Haha, kapatid na Godong, ang aming anak na babae sa pamilyang Jiang ay mapapangasawa ang inyong pamilyang Bo. Iyon ay isang malaking karangalan para sa amin. Oo, basta tanggapin ng pamilyang Bo kung paano gaganapin ang kasal. Wala kaming tutol. Si Yao Yao ay may malawak na pangunawa at buong pusong nag-aalaga kay Jingheng. Kung pakakasalan niya si Jingheng, wala akong tutol. Salamat sa pagtanggap ni Tito Bo. Aalagaan ko ng mabuti si Jingheng. Tungkol naman sa kasal ni na Jiang Nianyan at Junlin. Hindi ako sang-ayon. Halika, mahal. Masarap ito, kain ka ng marami. Anong uri ng pamilya ang aming mga Bo? Ikaw, isang babaeng probinsyana. Gusto mo ring umangat? Hindi mo ba alam ang iyong lugar? Kung bagay kami o hindi, iyon ay sa akin. Wala kang kinalaman dyan. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong mga bagay. Ikaw, walang utang na loob na anak. Ako ang iyong ama. Hindi mo ba ako pakikinggan? Hindi mo ba ako pakikinggan? Yung ama mo, sinabihan ka na huwag magkaroon ng kabit. Sumunod ka ba? Ikaw. Tatay. Ikaw. Tatay, huwag kang magalit. Talagang nabihag na siya ng ulo ni Jiang Nianyan. Huwag mo na siyang pansinin. Tama po, Uncle Bo. Lumaki po sa probinsya ang ate ko. Walang pinag-aralan. Ang importante po ay ang kalusugan ninyo. Totoo, wala akong pinag-aralan. Noong ako'y nasa probinsya pa, naglalaro ng putik, ikaw at ang nanay mo, ay ginagago ang tatay ko. Anong sinasabi mo? Ikaw. Tama. Isang babaeng taga-probinsya, nakakapit sa isang taong tulad ni Junlin. Ano sa palagay mo? Bibitawan pa ba niya yon? Pero gusto ko ring ipaalala sa'yo, ang dragon ay sa dragon, ang phoenix ay sa phoenix. Kaya, sino naman ang napili mong dalaga? Dragon ba o Phoenix? Walang utang na loob, tumahimik ka. Hindi ko hahayaang insultuhan mo, ang nanay ni Jingheng. Sige na. Huwag na kayong mag-away. Tara, mag-inuman tayo. Oo nga, Tara, mag-inuman na tayo. Ihatid mo na ako. Nalason ka. Hoy, sa harap ng maraming tao, nagkakayakapan kayo, nakakadiri, wala na ba kayong hiya? Halika, isasama kita sa kwarto para makapagpahinga. Anong nangyari, Kuya Junlin? Masama ba ang pakiramdam mo? Di marunong mag-alaga si ate. Ako na lang. Masyado yatang mabilis ang pag-inom niya ng alak. Tumayo nga lang, hirap na. Yaw. Samahan mo si Junlin sa kwarto para makapagpahinga. Oo nga. Oo, sige na. Huwag mo akong hawakan. Kasama ko si Nyanyan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang mangyayari sa iyo. Halika, uwi na tayo sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Sandali pa. Lalabas na ang bisa ng gamot. Jiang Nian. Panoorin mo. Ngayong gabi, akin lang si Junlin. Ate, baka nalasing si Kuya Junlin. Pwede bang painumin mo siya ng honey water? Mukhang lasing na si Kuya Junlin. Maghanda ka ng honey water para sa kanya. Nakita mo naman, hindi niya ako kayang iwan ngayon. Ikaw na ang maghanda ng honey water. Ano pang hinihintay mo? Sige na nga. Hintayin mo ako rito. Pagbalik ko, paalisin kita.
Kumusta ka na? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang tumulong sa'yo. Ate, buksan mo ang pinto. May dala akong pampagising para kay Kuya Junlin. Ate, buksan mo ang pinto. Papatulungin ko si Kuya Junlin na magpawala ng tama. Kapag pumasok sila ngayon, makikita nila ang kahihiyan ni Bu Junlin. Maghintay lang ng ilang minuto. Anong ginagawa mo? Ate, buksan mo ang pinto. Titingnan ko si Kuya Junlin. Doktor ako. Titingnan ko kung saan siya masama ang pakiramdam. Gusto mo bang subukan ang mas nakakaaliw? Dahan-dahan lang. Ate, Yaw. Anong sigaw-sigaw mo dyan? parang may naririnig ako. Nakakaibang tunog mula sa loob. Parang may mali. Hindi naman ito kwarto ni Jibo, di ba? Bakit may kakaibang tunog? Baka nagkakamali ka lang ng pagdinig. Jingheng. Buwagin ang pinto. Parang hindi maganda yun. Ayoko sa'yo. Bakit ang lakas mo? Pero, buwagin. Ito ba ang pag-ugali ng pamilya Jeng o pag-ugali ng pamilya Bo? Ikaw, ang panganay na anak ng kilalang pamilya Bo sa Kyoto, pumasok ka sa kwarto para sukliyan ang buhok ng isang babae? Ito ba ang pagpapalaki sa'yo? Namatay ang nanay ko noong bata pa ako, wala rin akong tatay. Hindi ba normal lang na wala akong magandang pag-ugali? Isang babaeng taga-probinsya, wala namang ibang talento. Ang talentong mangakit ng lalaki. Ayaw nang magaling siya. Pinapasaway mo pa ang anak ko sa akin. Mag-ingat ka, baka magbayad ka. Pasensya na. Magkapareho kami ng sitwasyon ng asawa ko. Kaya naiintindihan ko siya. Yan. Huwag mo nang patulan. Umalis na tayo. Hoy, Bo Junlin. Subukan mong sumama sa kanya. Bumalik ka rito. Marunong lang akong lumakad, hindi gumulong. Kung hindi, ipakita mo sa akin kung paano. Ikaw. Aray, kaibigan Godong. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina para ma-neutralize ang lason. Walang anuman, isang simpleng bagay lang. Lumaki ka sa probinsya, paano napakagaling mo sa medisina? Sakto lang. Noong bata pa ako, sumama ako sa doktor ng baryo at nakapag-aral ako ng kaunti. Bukod sa magaling kang manggamot, ano pa ba ang alam mo? Bukod sa pagmamaneho ng motorsiklo, ano pa? Marunong din akong maglaro sa pusa at aso. Yan. Wala ni isang tao ang makakapaghiwalay sa atin, anuman ang mangyari. Ipagtatanggol kita, walang sinumang makakasakit sa'yo. Sa tingin mo ba, magkakaproblema pa ba ako sa tatay mo? Maaaring mangyari yon. Pero huwag kang matakot. Nandito ako, hindi siya magkakalakas ng loob na saktan ka. Pwede ba akong maging katulad mo, na makipagtalo sa tatay mo? Magagalit ka ba? Hindi. Talaga? Paano kung masyado akong naging matalas ang dila? Sa puso ko, ikaw ang pinakamahalaga. Ang bait-bait ng asawa ko. Baka maganda ring, na ituloy lang ang kasal na ito. Boss, kailan ka ba uuwi? Napag-usapan mo na ba kay Bo Junlin ang paghihiwalay ninyo? Huwag muna nating pag-usapan yan. Bakit? May iba ka bang balak, boss? Sa tingin ko, si Bu Junlin. Bilang asawa, okay naman siya. Ha, boss, ayos ka lang ba? Di naman siguro, nabola ka ng pag-ibig. Gusto kong pagtuunan ng pansin. Kung bagay ba kami.
Ay nako, nahulog ka na sa pag-ibig. Seryosohin mo. Bantayan mo ang galaw ni Jayang Yaoyaw at ng grupo niya. Kapag may kakaiba, i-report mo agad sa akin. Opo, boss. Narinig kong bumalik ka sa lumang bahay. At inimbitahan mo ang pamilya Jiang. Nakita mo na si Nian, di ba? Nakita ko nga siya. Pero, tungkol sa kasal nila ni Junlin. Di ako sang-ayon. Ang kasal ni Junlin ay hindi kailangan ng pahintulot mo. Ang mga kalokohan na ginawa mo noon, ikaw ang may kasalanan sa mag-ina. Ngayon, gusto mo pang sirain ang kasal nila, pa. Alam kong matanda ka na, at iniisip mong, kaunti na lang ang natitirang buhay mo, kaya gusto mo agad ng apo. Pero kung ang papakasalan ng pamilya Bo ay isang probinsyana, hindi ba nakakahiya yon? Ikaw pa ang magsasalita ng hiya? Kung talagang mahalaga sa'yo ang hiya, hindi ka sana nagkaroon ng kabit at nagkaanak sa labas, pa. Nakilala ko lang, ang tunay na pag-ibig sa labas. Anong mali doon? Si Jingheng ay napakatalino, pero sa isip mo, siya ay palaging isang anak sa labas na, di karapat-dapat. Tama ba yon? Oh. Pa, tao. Po, tumawag ng ambulansya. Pa. Malubha na ang kalagayan ni Bolao. Kailangan niyang sumailalim sa operasyon kaagad. Paki-sign po ang consent form sa lalong madaling panahon. Doktor po. Matanda na po kasi ang tatay ko. Baka may panganib sa operasyon. Sa tingin ko, mas mabuting tumigil na lang tayo sa paggamot. Pag-isipan ninyo po itong mabuti. Poong Ginoo, tunay niyo pong ama siya. Pakiusap po. Pirmahan na po ninyo ang consent form. Poong Ginoo, hindi na siya magtatagal. Ikaw na isang katulong lang. Anong karapatan mo para pag-alitan ako? Ingatan mo ang bibig mo. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat malaman ni Bo Junlin. Naiintindihan mo, Tay? Si Lolo sa pagkakataong ito ay mukhang hindi na makakalampas. Bakit hindi natin gamitin ito para maalis si Bo Junlin? At tuluyang makuha ang kontrol sa pamilya Bo. Ganoon din ang nasa isip ko. Panganay na Ginoo. Nag-agaw buhay na po ang Poong Ginoo. Si Ginoong Bo at ang kanyang anak ayaw pirmahan ng consent form para sa operasyon. Gusto nilang patayin ang matandang Ginoo para kunin ang lahat ng ari-arian. Dali-dali ka sa ospital. Papunta na ako. Sasama ako sa'yo. May alam ako sa medisina. Makatutulong ako. Tara. Walang utos si Ginoong Bo, kaya walang papasukin sa kwarto ng pasyente. Ako ang panganay na apo ng pamilya Bo, si Bo Junlin. Nandito ako para bisitahin ang lolo ko. Wala kayong karapatang humadlang sa akin. Sige, kakausapin ko muna si Ginoong Bo. Ginoong Bo, may tao dito na nagngangalang Bo Junlin na gusto pumasok sa kwarto ng pasyente. Kilala niyo po ba siya? Hindi ko siya kilala. Ang mga yan ay siguradong may masamang balak sa matanda. Huwag ninyong papapasukin. Sinabi ni Ginoong Bo na hindi kayo papapasukin. Umalis na kayo. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Kung hahadlang ka pa, mas malala pa ang mangyayari sa'yo. Ginoong Bo, pumasok sila ng puwersahan. Malubha na ang kalagayan ni Lolo Bo. Kailangan siyang gamutin kaagad. CJ, naniniwala akong magiging maayos ang lahat dahil nandito ka. Makakaligtas si Lolo. Walang hiya kang anak. Naglakas loob kang dalhin itong walang kwentang tao para saktan ng lolo mo. Wala kang karapatang hawakan siya. Nababaliw ka na.
Para lang sa isang probinsya nung ito, sinagot mo pa si Papa, sa tingin ko, gusto mo lang patayin si Lolo, para makuha ang mana. Sa tingin ko, kayo ang gustong pumatay kay Lolo Bo para makuha ang kapangyarihan. Ikaw, Magnanakaw ka, tapos ikaw pa ang sumisigaw. kapag may nangyari kay Lolo, hindi ko kayo patatawarin. Kung sino man ang humadlang, kay Nyan sa pagliligtas kay Lolo, huwag nang umasang manatili sa Bo Group. Akala mo ba talagang makakapagligtas? Si Jiang Nianya na walang kwentang ito, wala siyang kahit na lisensya para magsagawa ng konsultasyon. Ang sinasabi ninyong paggamot ay lalo lang magpapalala sa kalagayan ng tatay ko kapag may nangyaring masama sa kanya, kayo ang mga mamamatay tao. Naniniwala ako kay Nyan. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Mga tauhan, hulihin ang impostor na ito na walang lisensyang medikal at nandito para manloko. Hulihin siya. Si Sue, kami ang mga apo ni Lolo Bo, at ang asawa ng apo. Ganun ba? Pasensya na sa inyong dalawa. Ayos lang, ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas si Lolo Bo. Talagang di mo alam ang iyong lugar. Sa iyong kakarampot na kaalaman sa medisina, nag-iisip ka pang magligtas ng buhay, isang walang kwentang tao. Kung talagang may kakayahan ka, sikat ka na sana. Ang sakit ni Lolo Bo ay lumalim na sa buto. Masasabi kong wala ng pag-asa. Basta maligtas lang si Lolo, kahit magkano problema ko na. Magagawa lang namin ang lahat ng makakaya para maibsan ang kanyang paghihirap. Maliban na lang kung nandito ang Diyos ng medisina. Baka may pag-asang gamutin niya. Pero ang Diyos ng medisina na ito, hindi alam kung nasaan. Wala tayong paraan para malaman. Kahit ang doktor, sinabing wala ng pag-asa. Ano pa bang pagtatalunan? Sa tingin ko, maghanda na lang tayo. Hindi ako susuko. Sino ang nagsabing wala ng pag-asa si Lolo Bo? Kapag ako na ang Diyos ng medisina ang kumilos, kahit si kamatayan ay magpapadaan. Kapag ako na ang kumilos, si Wushuang, kahit si Hades ay kailangang magbigay daan. Imitasyon lang ito. Huwag mo nang ipagmayabang. Sa tingin ko, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Para hatiin na ang pamilya. Tama. Magiging maayos si Lolo, kung sino man sa inyo ang mag-isip ng masama, at makasagabal sa paggamot. Huwag niyong sisihin ang sarili ninyo kapag kailangan kong linisin ang hanay ng pamilya. Talagang wala kayong magawa. Kung wala na talaga kayong magagawa, huwag ninyo akong gambalain sa paggamot ko. Junlin, maniwala ka sa akin. Binibini. Ikaw ba talaga ang Yisheng Wushuang? Doktor ako. Kailangan kong panagutan ng pasyente. Walang daya. Hindi ko ipapanganib ang buhay ni Lolo Bo. Dati, swerte ka lang. Akala mo makakapagbago ka ng kapalaran? Ikaw ang Yisheng Wushuang. Tumingin ka nga sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo, kung karapat-dapat ka ba. Sa kalagayan ni Lolo Bo, paano natin papayag ang peking ito, ang maggamot? Nakapag-imbita ako ng tunay na si Yisheng Wushuang. Ang kalagayan ni Matandang Bo, alam ko na yan. Ang aking kakayahan sa medisina ay parang Diyos, kaya ko siyang iligtas sa panganib. Hoy, bogus na doktor, nagpapanggap ka pa sa harap ko. Hindi mo pa alam kung ilan na. Ang dugo ng mga pasyente ang sinipsip mo. Sa ganitong paraan ka kumukuha ng pera. Mas marami pang pasyente ang mapapahama. Kung kayong dalawa ay nag-aangking doktor na walang kapanteng, sino sa inyo ang makakapagpakita ng kakaibang teknik ng paglunas sa lason? Isang simpleng bagay lang yan. Mula noon, magkaugnay ang medisina at lason. Handa ka bang makipagtagisan sa paglunas ng lason? Sigurado ka ba na malulunasan mo ang lason ko? Ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Ang lason na ito ay tinatawag na liyab, kayang pumatay sa loob ng ilang minuto. Kung may lakas ng loob ka, magpalitan tayo ng lason. Ang unang makalunas, ang siyang panalo. CJ, basta huwag kang magsisisi. Ako, ang doktor na walang kapanteng, ay hindi pa kailanman nagkamali. Ikaw, batang babae, kung natatakot ka na ngayon, lumuhad ka at magmakaawa, huli na ang lahat. Ang lason na ito ay tinatawag na anino. Mabilis itong makakaapekto sa nervous system ng tao. Kung ikaw ang nanguna, hindi ako takot na makipagtagisan sa iyo. Mabuti, magtagisan nga tayo. Ang sino mang makalunas, sa loob ng 3 minuto. Ang unang makalunas, ang siyang mananalo. Nyan, masyadong mapanganib yan. Ayos lang, isang simpleng paligsahan lang yan.
Ang lason na ito ay espesyal na hinanda, mabilis ang epekto. Ang batang ito, siguradong hindi makakalunas. Maghintay ka at magmamakaawa ka. Hoy, gago kang doktor. Imposible. Paano nangyari yon? Anong klaseng lason to? Anong nangyayari sa akin? Ano ba nangyayari sa akin? Kahit gaano pa kalakas ang lason, hindi pa rin ako mahihirapan. Sa loob ng 3 minuto, tiyak na malulutas ko ito. Hindi ko inaasahan, may kakayahan ka pala, pero ako pa rin ang nanalo. Natalo ako. Bilasin mo, bigyan mo ako ng antidoto. Hindi talaga ako. Ang dakilang manggagamot. Isang impostor lang ako. Para kumita lang ng pera. Huwag kang mag-alala, hindi na kamamatay ang gamot na ito. Masasaktan ka lang. Sa loob ng 49 na araw. Payo ko sa iyo, sumuko ka na lang. Kung hindi kita patatawarin. Opo, sisuko na ako. Diyan niyan yan. Kung magaling ka, wala na yun. Pero kung naantala ang paggamot, huwag mong sisihin ang sarili mo kung pananagutan kita. Asawa ko si Junlin. Ako ang mag-aalaga kay Lolobo. Kung gusto siyang kunin ni Hades ngayon, kaya kong ipagpaliban iyon hanggang bukas. Ikaw, kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Baka masaktan ang dila mo. Ginagawa mo lang to para magpabango. Para lang mapasaya si Junlin, di ba? Ang ganda-ganda ng mga salita mo. Pero alam naman ng lahat ang totoo mong intensyon. Seryoso ka bang? Ipapanganib mo ang buhay ni Lolo. Dahil lang sa babaeng to? Kung may mangyari man kay Lolobo, hindi ako tataka sa responsibilidad. Pero, kung dahil sa pagkaantala ninyo, ay naantala ang paggamot, lahat ng pananagutan, ay nasa inyo. Kung may mangyari man kay Lolo, ako mismo ang maniningil. Kung sino ang humadlang sa paggamot. Ang pamamaraan ng pagtutusok. Kayang-kaya nitong magpababa agad ng presyon sa puso ni Jibo. Parang hindi ka panipaniwala. Lolo. 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 Kakagising lang po ni Lolobo, kaya ganito ang nangyari, ganitong sintomas ang lalabas. Diyan niyan yan. Ikaw ang dahilan kung bakit lumala ang kanyang kalagayan, at nag-iniksyon ka ng basta-basta. Ang pagdugo ng matanda, iyan ay malinaw na, kulang sa kakayahan ng iyong medisina. Sa halip na gumaling, lalo pang lumala ang kanyang sakit. Ate, alam ko na, ikaw ay isa lamang, peke na medical sage. Hindi ko akalain na ang sakit ni Lolobo ay ginawang eksperimento mo, at muntik mo na siyang ikamatay. Anong karapatan ninyong magbintang ng basta-basta? Si Lolobo ay dahil sa lason kaya naging ganito. Maganda ang salita mo. Malinaw na kulang ka sa kakayahan, pero nagpumilit kang magpakitang gilas. Ngayon, tingnan mo, ang sakit ng matanda ay lalo pang lumala dahil sa'yo. Diyan niyan yan, ikaw ang mananagot sa lahat. Ate, mas mabuting aminin mo na lang ng tapat na wala kang alam sa medisina. Ikaw ay umaasa lamang sa pagmamahal ni Kuya Junlin, at nanggugulo lang. Oo, siniyan yan. Siniyan yan. Ang nagligtas sa akin.
Lolo, gising ka na pala. Si Nian Yan, ang nagligtas sa akin. Lolo, ano pong sinasabi ninyo? Siya naman talaga ang... Si Nian Yan, napakagaling niya sa medisina. Siya ang nagligtas sa akin. Jibo, gumising nga po talaga kayo. Junlin, Swerteng-swerte lang. dahil lang sa swerte. Baka sandali lang yan, parang huling sigla. Sino ang nakakaalam kung gaano pa ito kitatagal? Lenig. Ang kalagayan ni Lolo Bo ay pansamantalang naging matatag lang. Kung gusto niyong gumaling siya ng tuluyan, kailangan pa ng 1 buwan. Swerte. Sa tingin ko, ayaw ninyong magising si Lolo Bo, di ba? Hoy, ikaw, ano bang ibig mong sabihin? Ano bang ibig sabihin niyan yan? Alam mo naman sa sarili mo kung ano yon. Tatanungin kita, bakit ang tagal mong hindi pirmahan ang surgical consent form ni Lolo? Ha? Iniisip lang ni Papa ang kalagayan ni Lolo. Hindi mo naman dapat ipilit ang bagay na yan. Bo Jingheng. Anak ka rin ng pamilya Bo. Ang buhay ni Lolo ay hindi pambarter. Wala pa ba kayong konsensya? Naghahabol lang kayo ng mana, pero hindi ninyo inaalintana ang kalusugan ni Lolo Bo. Tama lang ang paggalit sa inyo ni Junlin. Tama siya, isang grupo lang kayo ng mga walang pusong hayop. Ikaw. Niyan ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka namatay na ako ngayon. Lolo Bo, walang anuman po. Hindi ko inakala na ikaw pala ang medical sage. Noong nakaraan, yung binanggit ni Junlin, si Master GM, ikaw din pala yon? Mabuti, napakabuti. Ang aming Junlin, napakaswerte niya dahil naging asawa ka niya. Kahit mamatay man ako ngayon. Payapa na ang loob ko. Tatay, paano mo nasabi ang ganyang masamang pangitain? Kayong mag-ama, gusto niyo lang akong mamatay. Para mahati ang yaman ng pamilya Bo. Lolo, wala kaming ganun. Itay, nag-aalala lang kami sa kalusugan mo. Saan naman kami kukuha ng ganong balak? Ligtas si Lolo ngayon dahil sa mahusay na paggamot ni Nian Yan. Pero kayo, ang alam nyo lang ay magsamantala. At gusto nyo pang hatiin ang ari-arian. Ano pa ang naibigay nyo? Junlin, ganyan ka magsalita. Sinisiraan mo ang relasyon ko at ni Lolo. Wala kang karapatang magsalita dito. Tumahimik ka. Simula ngayon, kayong dalawa, huwag nang tumapak sa bahay ng mga Bo. Umalis kayo. Lumabas kayo. Lolo, bakit mo kami pinalalayas? Lolo Bo, masasaktan ninyo ang puso ni Tito Bo at ni Kuya Jingheng. Ito ang alituntunin ng pamilya Bo. Ang mga taong hindi sumusunod, hindi karapat-dapat manatili. Sige, tay, aalis na ako. Sana ang paborito mong apo at ang asawa niya ang mag-alaga sa'yo hanggang sa huli. Hoy! Tay, hintayin mo kami. Abo, bagaman ang iyong kondisyon ay pansamantalang naging matatag. Ngunit, mabagal ang epekto ng traditional Chinese medicine. Kailangan pa ng 1 buwan. Salamat sa pagpunta mo. Kung makakapagpatuloy pa ako ng ilang taon, baka nga makita ko pang ipinanganak ang mga apo ko. At masilayan ang paglaki nila araw-araw. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Hanggat nandito ako, tiyak na, mabubuhay kayo ng matagal. Mabuti. Sa panahong iyon, gusto kong samahan ang aking mga apo sa tuhod, sa paglalaro. Binibini, Diyos ng medisina. Pakiusap, kunin ninyo akong estudyante. Hindi tumatanggap ng estudyante si Nian Yan. Ang lalaking ito, nagsiselos ba? Ang cute naman. Kanina ko lang nakita ang pagtusok ng binibini. Napakagaling at maayos. Wala akong may kukumpara sa inyo. Pasensya na po. Sa ngayon, wala pa akong balak na magkaroon ng estudyante. Kung gayon, sa susunod, na magpagamot kay Jibo, ako na ang magiging assistant ninyo. CJ, salamat, Dikisu. Walang anuman, walang anuman. Naglakbay kayo ng malayo, napagod sa biyahe. Sa gabi naman, bumalik kayo sa Bo family. Ipaghahanda ko kayo ng salo-salo. CJ, Abo. Kain na. Salamat po, Lolo. Halika, Nian Yan. Pinagod ka sa pag-acupuncture kay Lolo. Uminom ka ng sabaw para bumalik ang lakas.
Esan, Lolo, kukuha rin ako para sa'yo. Huwag na para sa akin, kayong dalawa na lang. Kumusta ang lasa? Ako mismo ang gumawa nito para sa'yo. Ilang oras kong nilaga. kaya pala medyo kakaiba ang lasa. Wow, ang sarap talaga ng sabaw na ito. Talaga? Unang beses kong gumawa para sa'yo. Kung masarap, uminom ka pa. Marami pa sa kaldero. Tikman mo rin. CJ. Sa susunod, gagawa ulit ako para sa'yo. Lolo. Junlin, may seryosong bagay akong sasabihin sa'yo. Matanda na ako. Iniisip ko na, ang responsibilidad sa Bow Group ay dapat na ipasa sa iyo para pamahalaan. Lolo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapangalagaan ko ng maayos ang pinaghirapan mo. Nagmamadali tayo ngayon. Suotin mo muna ang pajama ko. Maliligo na ako. Buti na lang, muntik na akong maakit ulit. Tapos na ako maligo. Ikaw, nahihiya ka. Paano naman nangyari yon? Niyan. Huwag kang mag-ala. Sa katawan mo, May amoy pa ng sabon. naglalaro ka ng apoy. Hindi maganda. Sumobra na. Ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka papayag, hindi kita gagalawin. Habang nasa Kyoto tayo, ikaw sa kaliwa, ako sa kanan. Boss, ang mga bakbak sa Yuhua Group. Lahat ay nabunot ko ng pati ang ugat. Magaling. O nga pala, boss. Ang personal mong email ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa International Design Competition. Gusto mo bang kumatawan sa Yuhua Group? Alaynan, pupunta ako. Hindi lang ito para sa Yuehua Group, kundi para na rin sa susunod na pakikipagtulungan natin sa Bow Group. Susunod na pakikipagtulungan. I-announce ko sa award ceremony ang plano ng pakikipagtulungan ng Yuehua Group at Bow Group para maging pinakamalaki ang epekto sa publiko. Ang galing mo talaga, boss. Sa ganitong paraan, ang stock price ng Yuhua Group ay tiyak na tataas ng husto. Kung mananalo tayo ng maganda. Balita ko, si Jiang Nianyan ay magre-representa rin ng Yuhua sa design competition. Ang demonyong to ay puno ng katusuhan. Hindi natin dapat siya hayaang magtagumpay. Ang kompetisyong ito para sa atin ay magandang pagkakataon para makabangon. Ang ating dalawang pamilya ay dapat magtulungan. Suportahan si Yao Yao. Kumpiyansa akong mananalo ng championship. Mabuti. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para ipaghanda ng daan si Yao Yao. Tiyaking walang mali. Yao Yao, mag-focus ka sa paghahanda para sa kompetisyon. Kami ng nanay mo, ang bahala sa mga kilos sa likod. Ang dalawang pamilya, magtutulungan. Tiyak na makakabangon tayo. Jiang Nianyan, kailangan kong lubusan kang hirakan sa ilalim ng paa ko. Pasensya na, babayaran ko ang dry cleaning mo. Wag na, umalis ka na. Magsisimula na ang kompetisyon. Wala nang oras para magpalit. Hoy, Junlin. Pagdating mo mamaya, magdala ka ng damit para sa akin.
hindi ka maaaring pumasok. Bakit? Puno ng mantsa ang damit mo. Kung papapasukin kita, tiyak na makakaapekto ito sa antas ng kompetisyong ito. Ganyan ang itsura, naglakas loob pang sumali. Ang dumi-dumi naman yan. Wala talagang hiya. Talaga nga. Ay. Ate, bakit ka ganyan kagulo? Napakalaking kawalang galang sa kompetisyon. HMP. Ang ganyang klaseng imahe. Gusto pang kumatawan sa Yuhua Group sa kompetisyon? Talagang walang hiya. Kung papayag ang pumasok ang ganyang klaseng tao, anong klaseng kompetisyon pa ang pag-uusapan? Umalis ka na. May lehitimong qualification ako bilang kalahok. Bakit niyo ako hinahadlangan? Tingnan mo ang itsura mo. Sino bang hurado ang lilinggan sa'yo? Mas mabuti pang, umalis ka na lang. Sino ang may lakas ng loob na hadlangan siya? Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa kanya? Paumanhin. May mga nangyari sa daan kaya naantala ako. Binibini. Ito ang damit na inihanda ni Boss Bo para sa inyo. Junlin, salamat ha. Ang aking asawa ay kalahok mula sa Yuehua Group, sumasali ng ayon sa patakaran. Kung may muling humadlang o magsalita ng labis, pananagutan nila ang kahinatnan. Boss Bo, paumanhin. Hindi ko kayo nakilala. Pakiusap patawarin ninyo ako. Dapat humingi ka ng tawad, hindi sa akin. Mrs. Bo, paumanhin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ano man ang estado ng isang tao, hindi mo dapat sila tinitignan nang may pagkiling. Opo, hindi na ako muling magkakamali. Kuya Junlin, sobra-sobra naman ang pagtatanggol mo sa probinsya ng ito. Isang mangmang na hindi nakapag-aral. Nang ilang taon gustong sumali sa paligsahan. Nakakatawa talaga. Si Nyan ay umaasa sa kakayahan, hindi tulad ninyong, puro salita lang ang kayang gawin. Titingnan ko kung hanggang kailan mo siya mapoprotektahan. Ang negosyo ng pamilya Bo. Siya ang some-iron nito. Huwag kayong magkunwari, matagal na kayong hindi kabilang sa pamilya Bo. Diyan nian-nian, kapag binatikos ka mamaya, huwag kang umiyak. Sana pagdating ng panahon, makangiti ka pa rin. Malapit na ang oras ng paligsahan, huwag hayaang maantala ang mahahalagang bagay ng mga walang kabuluhang tao. Tara na. Ang gintong medalya ay para lamang sa akin. Ipapakita ko kay Kuya Junlin kung gaano kalaki ang pagkakamali niya sa pagpapakasal sa iyo. Ngayon, ating tanghalin ang mga likhang sining ng mga designer mula sa buong bansa. Ang Chinese-American na designer na si Alina Lee ang unang lalabas. Ang kanyang obra, sa dulo ng kinabukasan, ay nagpapakita ng malamig at makabagong anyo. Sumunod naman ang artist mula sa Africa, na si Kamara Idem. Ang kanyang entry, awit ng mga ninuno, ay may malalim na, kultural na pundasyon at lakas ng buhay. Jiang Yaoyao, talagang matatalo kita. Hindi mo kayang pantayan ang mga koneksyon at resources ko. Mas mabuting umatras ka na lang ngayon pa lang. Ang labanan ay nasa gawa, hindi sa mga salita lamang. Wala pang resulta ng pagmamarka. Sino ang mananalo? Hindi pa sigurado. Sige, hintayin natin. Sana huwag kang mapahiya. Boss Bo, may emergency call. Sasagutin ko lang ang tawag. Mukhang, may importanteng trabaho si Junlin. Maraming salamat sa lahat ng kalahok sa kanilang magagandang presentasyon. Ngayon, 2 na lang ang natitira. Na panghuling obra. Ito ay ang entry number 7, walang hanggang liwanag. Nasuot ni Jiang Yaoyao, ang walang hanggang liwanag ay sobrang marangya. At ang entry number 12, bukang liwayway. Ni Jiang Nianyan, ang bukang liwayway naman ay maganda at puno ng sigla. Pakiusap, magpahinahon lang po muna tayo. Bagamat may problema sa aming system, sisiguraduhin namin ang patas na resulta ng paligsahang ito. Naniniwala akong mayroon na kayong sariling paghatol sa inyong isipan. Si Jiang Yaoyao, ang nanalo ng gold medal noong nakaraang paligsahan. Malamang siya na naman ngayon. Sa ganitong pagkakataon, siya ang pinakasiguradong pagpipilian. Yung Jiang Nianyan ay isa lamang, baguhan na hindi pa kilala.
Binabati kita, MS, Zhang Yaoyao, sa iyong likhang Endless Radiance, sa muling pagkakamit ng gold medal. Sandali. Bakit hindi hinintay na maayos ang system bago inanunsyo ang resulta? Ang gold medal ay nangangailangan ng kakayahan at pagkilala ng industriya. Hindi ito para sa isang hamak na probinsyana at walang kwentang tao na tulad mo. Ang paligsahan ay batay sa gawa, hindi sa koneksyon. Nais ko lang ng patas at makatarungang resulta. Handa ka bang hayaan ang mga hurado na magbigay ng hatol dito mismo? Tapos na ang paligsahan. Kung magpapatuloy ka, magmumukha lang kayong katawa-tawa. Nais ko lang ng patas na resulta. Hindi ka naman nakapag-aral ng matagal. Huwag ka nang magpahiya rito. Umalis ka na. Akala mo ba makakasama mo si Bo Junlin? Ay makakaahon ka na? At makakapasok sa mataas na lipunan? Hindi ako umaasa sa sinuman. Ang aking likha, ang pinakamahusay kong kakayahan. Ginugulo niya ang programa. Paalisin niyo siya. Sino ang nagpahintulot sa inyong galawin ang aking babae? Sino ang nagpahintulot sa inyo na pakialaman ang babae ko? Napakapabaya naman ng paggawad ng parangal. Ang paligsahan sa disenyo ay laging naghahangad ng patas na pagpili. Palamuti lang ba ito? Jibo, ito, may problema ang system. Hindi talaga namin mahanap ang data. Bukod pa riyan, si Ginang, Zhang Yaoyao, ay ilang taon ng sunod-sunod na nagwawagi ng gintong medalya. Sa totoo lang, dapat ngayon din. Pumunta ka sa backstage. Alamin mo kung ano talaga ang nangyari. Opo, Jibo. Junlin, kailangan bang gawing komplikado ito? Ang ibang tao, kapag talo, huwag nang magmatigas. Si Zhang Nianyan talaga, wala sa lugar ang sarili. Kapag talo, dapat marunong tumanggap ng maayos, hindi ganyan kabilib. Ang gawa ni Ginang, Zhang Yaoyao, ay pinuri ng mga eksperto sa industriya, at na-feature pa sa interview. Hindi ba ako karapat-dapat sa patas at makatarungang resulta? Ang ibang tao, hindi talaga titigil hanggat hindi nahuhulog sa kabaong. Kahit na minamahal ka ni Junlin, hindi yan dahilan para magwala ka rito. Sandali lang po, mga kaibigan, kapag naayos na ang vote counting system, tiyak na hahanapin namin ang data. Jibo, naayos na po. Paano nangyari ito? Paano nawala ang data? May mga tao kasi, paulit-ulit na nagsasabi, na humihingi ng katarungan, pero sa sistema, hindi talaga makita ang pangalan niya. Malamang, yung karapatan niya sa paligsahan, ang may problema, o kaya naman, may ginawa siyang kalokohan. Mukhang, hindi ka lang talaga magaling. Magaling ka pa sa mga daya. Huwag muna maghusga. Jayang Yaoyao, hindi pa nailalabas ang resulta mo. Tingnan mo ang resulta ni Zhang Yaoyao. Junlin Gage. Nalabas na ang resulta, hindi mo na kailangang ipagtanggol. Ang putang ito, dahil lang ba, magaling siya sa kama, kaya pinagtatanggol mo. Kung ayaw mo ng bibig mo, ipakain mo sa isda. Araw-araw ka na lang daldal ng daldal. Parang isang chismosa. Gusto mo bang malaman kung ilang platong kanin ang kinain ko? Ikaw. Tingnan ninyo, lumabas na ang resulta. Ano nangyari sa ika-88? Hindi ba't huli siya? Huli. Paano naging gold medalist? Ano ba talaga ang nangyari? Mali talaga ang sistema. Bakit kanina, nung nagkamali ang iba? Ang saya-saya mo pa? Ngayong ikaw na. Sistema na ang may problema. Ang gawa ko, paano pwedeng panghuli? Zhang Nianyan, siguradong bitag mo ito. Sinadya mong sirain ako. Hindi ako katulad mo, na umaasenso sa daya. Hindi, huwag kang magpanggap dito, at magparatang sa akin. Ang puro kaartehan, hindi makakakuha ng gintong medalya. Zhang Nianyan. Tama na ang kalokohan mo. Ang patas at malinis na paligsahan ang batayan nito. Kahit na wala kang kwenta, ang lakas ng loob mong mandaya at idamay pa si Yaoyao. Hindi ko siya kailangang pag-aksayahan ng oras. Nagsisinungaling ka. Siguradong ikaw ang may pakana nito. Tama na. Zhang Yanyan ay hindi nakangailangan ng daya kapag nalaman kong may mandaraya. Dapat siyang managot. Itong prom D, ang gulo-gulo talaga. Mukhang komplikado ito ah. May daya ba talaga ang paligsahan? May nakakaalam ba ng totoo? Alamin ang totoo. Opo, Boss Bo. Mga ginang at ginoo, bilang pangulo ng lupon ng mga hurado, nararapat lamang na tugunan ko ang inyong mga katanungan. Ang proseso ng paghusga sa paligsahang ito ay ganap na patas at makatarungan. Pagkatapos ay upgrade ang sistema ng pagbibilang ng boto, nakakita kami ng ilang problema. Ano?
Talaga, may nahukay talaga sila. May nanalo pala sa pamamagitan ng pandaraya, bambang balita ito ah. Oo nga. Ang entry ni Jiang Yaoyao ay may malubhang isyo ng plagiarism. Ayon sa mga patakaran ng paligsahan, kinakansela namin ang kanyang pagkakalahok. Hindi ako nangopya. Tiyak na tinanggap mo ang pabor ni Jiang Nianyan para suran ako. Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Huwag mong gamitin ang kinaugaliang paraan mo para akusahan ako. Akala mo ba tanga ang lahat? Jiang Nianyan, maging maingat ka sa iyong pananalita. Chairman, ang ganitong resulta ng paghusga ay magdudulot ng pagdududa sa pagiging patas ng paligsahan. Ano ba talaga ang katotohanan? Linawin ninyo ito. Sinuri namin ng maraming ebidensya na sapat para patunayan na si Jiang Yaoyao ay nangopya. Kung may pagtutol, maaari kayong dumaan sa legal na proseso. Hindi ko ito tatanggapin. Siya ay isa lamang. Probinsya ng walang kwenta. Ni hindi nga nakapag-aral ng maayos. Noong nananalo ako ng mga premyo sa ibang bansa, nasa probinsya pa siya. Nag-aalaga ng manok at baboy. Sayang lang ang mga premyong iyon na nakuha mo sa ibang bansa dahil iyon ay pawang. Mga peking parangal na pang-akit lang sa pansin. Sino ang makakapagpatunay para sa iyo? Ako. Siya ba yung top talent ng Huaguo na si Yu Yulan? Sabi nila, marami siyang alam na wika at marunong pa ng daan-daang skills. Kilala sa industriya kung gaano siya kagaling. Ngayon, swerte at nakita ko na siya. Master, bumalik ka na galing sa paglalakbay? Kung hindi ako babalik, paano kita ipagtatanggol? HMP, gumamit kayo ng mga panlilinlang para saktan ng estudyante ko ng paulit-ulit. Ngayong araw na ito, hinding-hindi ako papayag ng walang paliwanag. Anong gusto mong gawin? Akala mo ba yung mga hamak na paraan mo ay makakapigil sa estudyante ko na makuha ang gintong tropeyo? HMP, karapat-dapat ang estudyante ko. Salamat sa papuri, Master. Tandaan mo, ang tagumpay na ito ay bunga rin ng pagsusumikap mo. Dapat kang manatiling mapagpakumbaba. Naunawaan ko, Master. Hindi ko inakala na nasa likuran niya si Yu Yulan pala. Ang batang ito mula sa probinsya ay hindi pala pangkaraniwan. Ginulo niya tayo ng husto. HMP, kayong mga ito, kung maglalaro pa kayo ng masama, hindi ako magdadalawang isip. Kahit na estudyante mo ang probinsya ng ito, ano naman ang magagawa niyan? Wala pa ring kwenta, walang silbi, kung walang kwenta siya. Ano ka naman? Ang matalino kong estudyante ay ang Diyos ang manggagamot. Ang pintor na Gion. At siya rin ang bantog na musikong master na si Erin sa buong mundo. Kahit hindi nyo pansinin ang kanyang estado, dapat nyong pag-isipan kung kaya nyong gambalain ang mga taong nasa likod niya. Halimbawa, ako. Isang taong galing sa probinsya at walang alam. Ang galing mo namang mag-imbento. Kung hindi dahil kay Kuya Junlin, anong karapatan mayroon siya para tumayo dito? Ang sinasabi mong karapatan ay nakuha mo lang sa panlilinlang at pandaraya. Isang peking kapangyarihan. Tapos na ang laro. Kung may mga taong hindi naniniwala, hayaan natin ang katotohanan ang magsalita. Ganito pala kalakas ang kanyang kakayahan. Kung ikukumpara natin sa kanya, parang wala lang tayo. Gawa-gawa lang yan, na pagkakakilanlan. Kung nagdududa kayo, Ginoong Bo, maaari ninyong imbestigahan ng inyong sarili. Ngunit bago iyon, pag-isipan ninyo muna ang inyong sarili. Kung may kakayahan ba kayo, na makalaban kami. Jiang Nianyan. Kahit pa totoo ang mga pagkakakilanlan mong ito, ano naman ngayon? Mga hungkag na pangalan lang yan. Ungkag na pangalan, matigas talaga ang ulo mo. Boss, kumpirmado na ang balita, nagkontsabahan sila, at ipinagbili ang mga lihim ng Yuhua Group. Nagawa ninyong dahil sa pera. Ipagwalang bahala ang pinaghirapan ni Mama at ang kapakanan ng kumpanya. Anong karapatan mong suran kami ng ganyan? Akala mo makakapagpapahamak ka sa amin sa ganitong paraan? Ngayon, ilalantad ko kayong lahat. Ang inyong mga tunay na mukha. Nakapaloob sa dokumentong ito, ang lahat ng ebidensya at tala ng transaksyon. Hindi ito matatanggihan. May legal na pananagutan na ito. Boss,
Ang mga ebidensyang ito, na isumite na sa pulisya. Jiang Nianyan. Ngayon, hindi ka rin makakatakas. Jiang Nianyan. Ngayon, hindi ka rin makakatakas ng buo. Jen Yaoyao, mukhang talagang baliw ka na. Baliw. Sinabi mo pang baliw ako. Jiang Nianyan, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagkaganyan. Dapat kayong lahat mamatay. Mamatay. Jayang Yaoyao, huwag mong isisi sa iba. Ang kabiguan mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang mga api sa estudyante ko. Titikman mo ang sakit na dulot nito. Kayong mga. Paano nyo nagawa yun? Ano ba itong gamot na to? Sasamahan nyo ako sa pagkamatay. Lahat ng sangkot. Sumama kayo sa amin sa presinto para sa investigasyon. Nian yan. Nian yan. Nian yan. Malusob naman siya nitong mga nakaraang araw. Anong nangyari? Nian, buntis siya. Buntis. Nian yan. Buntis ka. Magiging ama na ako. Oo. Ayon sa pulso niya, ilang araw na pala siyang buntis. Ang bata, malamang buntis na siya. Pero hindi niya napansin. Buntis pala ako. Nian yan. Magkakaroon na tayo ng anak. Sobrang abala kasi ako nitong nakalipas na panahon. Kaya hindi ko naalagaan ang sarili ko. Nian yan. Mula ngayon, aalagaan ko kayong mag-ina. Oh, sumipa ang baby. Sa tingin mo, kanino kaya mas kamukha ang baby natin? Hindi pa nga ipinapanganak ang bata. Paano ko malalaman? Niyan yan. Marami na tayong pinagdaanan. Ngayon ko lang naintindihan. Ang tunay na kaligayahan ay ang makasama ka. At magkaroon ng kumpletong pamilya. John Lin. Salamat sa pagiging kasama ko palagi.